Shoutout nga pala kay Gretchen Mipranum, bumili ng sapatos at maraming salamat sa iyo kaibigan. Former Warriors player, sinabing malalagpasan ng OKC Thunder ang naabot ng Golden State Warriors dynasty at ang tumalo kay Cooper Flagg at ng Duke, hindi nagdalawang isip, pinag-workout agad ng Golden State. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Warrior Dynasty ay pinamunuan ni Stephen Curry sa loob ng court, kasama ang iba pang mga all-star tulad ni Draymond Green, Klay Thompson, Kevin Durant at Andre Iguodala na may mahahalagang papel. Pinagsama ni Steve Kerr ang kakayahan ng team sa pag-shoot sa isang sistema na may hindi inaasahang galaw sa bola at wala sa bola na muling humubog sa NBA. Gayunpaman, ayon sa former star ng Warriors na si DeMarcus Cousins, naniniwala siyang may pagkakataon ng Oklahoma City Thunder na mapantayan o mahigitan pa ang dinastiyang iyon. Nakarating na sa NBA Finals ang Thunder at haharapin nila ang Indiana Pacers para subukang makuha ang kanilang unang kampyonato sa panahon ng Oklahoma City era. Walang duda na ito ang simula ng isang dinastiya. Sa tingin ko, ito ay magiging mas makapangyarihan pa kaysa sa nakita natin sa Warriors, sabi ni Cousins sa Run It Back podcast. At ang dahilan kung bakit ko nasabi yon, noong nasa rurok ng tagumpay ang Warriors at umaandar ng maayos ang lahat, hindi nila kailanman nakuha ang mga assets na meron ang team ng Thunder ngayon, paliwanag ni Cousins. Ang team na ito ng Thunder ay malamang na nakaayos para sa tagumpay sa loob ng susunod na 10 o 12 taon na bihirang mangyari sa NBA, dagdag pa niya. Binanggit ni Cousins ang ilang partikular na dahilan sa likod ng kanyang matapang na pahayag. Naniniwala siyang hindi lang ang batang core ng Thunder ang dahilan, kundi pati ang walang kapantay nilang koleksyon ng mga asset. Bukod sa 3 picks ngayong taon, kabilang ang ika-15 at ika-24 na kabuang pick, hawak din ng OKC ang 6 na first round picks hanggang sa susunod na 6 na taon. Ito ay napakahalagang yaman na maaari nilang gamitin sa mga trade para makakuha ng dagdag na lalim o kapalit ng mga nasugatang player. Lahat ng assets ay nasa kanila. Kapag may injury silang natamo, meron silang kakayahang makuha ang isa pang superstar para mapalitan ang nawala, sabi ni Cousins. Sa tingin ko sila ang modelo ngayon. Sa tingin ko maraming teams ang susubukang gayahin ang modelong ito o blueprint na ipinakita nila, ang pagkolekta ng mga asset at ang pagbuo ng mga batang players, lalo na para sa mga maliliit na market, paliwanag niya. Katulad ng Warriors at ni Stephen Curry noong simula ng kanilang dinastya, ang Thunder ay may MVP rin sa katauhan ni Shai Gilgeous-Alexander, isa pang all-star sa katauhan ni Jalen Williams, at mga promising player tulad ni Chet Holmgren at Lu Dort. Ang paghahambing sa maagang taon ng dinastya ng Golden State ay akmang-akma, lalo na dahil sa kombinasyon ng elite na talento at estratehikong lalim ng parehong team. Gayunpaman, iginiit ni Cousins na ang pamamahala ng assets ng Oklahoma City ay nagbibigay sa kanila ng mga kalamangan na hindi naranasan ng Warriors sa kanilang kasagsagan, lalo na noong nawala sa kanila ang pagkakataon na makuha pa ang isa pang championship dahil sa mga injury. Sa sumunod na balita naman, bumagsak ang Duke sa huling bahagi ng laban nila kontra Houston sa Final Four sa NCAA tournament. Umabot sa 14 na puntos ang naging kalamangan ng Blue Devils sa second half at napanatili pa nila ang 6 na puntos na abante sa ilalim ng 1 minutong natitira sa laro. Natapos si Cooper Flagg na may pinakamataas na puntos sa laro na 27, bukod pa sa 7 rebounds, 4 na assists, 3 blocks at 2 steals. Ang freshman guard na si Con Knueppel lamang ang tanging iba pang Blue Devil na nagtala ng higit sa 7 puntos, na nagtapos ng 16 na puntos mula sa 5 sa siyam na shooting. Para naman sa Cougars, nanatiling malapit sa laban ang senior guard na si LJ Cryer sa buong laro bago ang huling paghabol ng kanilang team. Umiskor si Cryer ng 26 na puntos at nag-shoot ng 6 na 3-pointers. Ang NBA draft projections ni LJ Cryer ay nananatiling isang palaisipan sa kabila ng pagiging isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nasa laban para sa pambansang kampyonato ang Houston Cougars, isang powerhouse ng Big 12. Karamihan sa mga NBA mock draft ay nagpapakita na si Cryer ay posibleng hindi mapili o undrafted. Sina Jonathan Givony at Jeremy Woo ng ESPN ay hindi isinama si Cryer sa kanilang listahan ng nangungunang 50 NBA prospects na naglalaro sa March Madness. Sa halip na pasama sa listahan ang kanyang mga kakampi na sina Milos Uzan at Joseph Tugler,
Ang magandang balita para kay Cryer ay maaari pa rin niyang gamitin ang pre-draft process upang mapataas ang kanyang draft stock. Nakapag-earn na rin siya ng pera bilang isa sa mga top college basketball players sa Big 12 na may tinatayang NIL o Name, Image, Likeness, Value na $349,000. Inilatag ni Jayesh Pagar ng Pro Football and Sports Network ang mga posibleng destinasyon ni Cryer sa NBA. Alam ng mga fans na ayos lang sa Golden State Warriors na kumuha ng mas matatandang NBA prospects tulad ni Cryer na kasalukuyang 23 taon. Ayon kay Pagar, may katuwiran kung bakit dapat subukang kunin ng Warriors si Cryer upang i-partner kay Stephen Curry, Draymond Green at Jimmy Butler. Maaaring maging magandang destinasyon ang Warriors para kay LJ Cryer, sulat ni Pagar noong Abril. May malaking tanong sa kinabukasan ng point guard position nila. Si Curry ay 37 taon na. Bagamat elite pa rin siya, hindi siya magtatagal magpakailanman. Kailangang mag-isip na ang Golden State para sa pangmatagalang plano at swak si Cryer sa kailangan nila. Bukod kay Curry, manipis ang lalim nila sa point guard, sina Brandin Podziemski at Pat Spencer lang. Hindi agad ipapain si Cryer, magkakaroon siya ng pagkakataong matuto mula sa isa sa pinakamahuhusay na player sa kasaysayan habang pinapalakas ang kumpiyansa mula sa bench. Sa hinaharap, maaari siyang maging mahalagang piraso sa puzzle. Ang 4 na taon na kontrata ni Curry na nagkakahalaga ng $215 milyong ay nakatakdang matapos sa susunod na taon. Bukod dito, pumirma rin siya ng extension para sa 2 susunod na taon. Sa kabilang banda, sa loob ng wala pang isang buwan bago ang NBA draft, nagsasagawa na ang mga team ng NBA ng mga workout para sa mga posibleng mapiling player. Matapos ang NBA draft combine noong nakaraang buwan, ang mga individual at group workouts ang magiging karaniwan hanggang sa pagdating ng draft. Kamakailan, nagsagawa ng workout ang Golden State Warriors para sa former guard ng Houston na si LJ Cryer. Tinalo nila ang Duke sa Final Four Madness at si Cryer ang nanguna sa puntos para sa Houston. Sa ngayon, nakapag-workout na si Cryer para sa 6 na NBA teams, kabilang na ang Warriors, at umaasa siyang maalis ang ilang maling akala tungkol sa kanya. Ginugol niya ang huling 2 taon ng kanyang college career sa Houston, matapos ang unang 3 season sa Baylor. Kilala siyang mahusay sa 3-point shooting sa kolehiyo, isang aspeto na tiyak na interesante para sa Warriors. Sa kanyang huling season sa Houston, nag-shoot siya ng 42% mula sa 3-point range. Nakapagtala siya ng 42% o mas mataas sa 3 sa kanyang 5 season sa kolehiyo na may kabuuang average na 41.3%. Si LJ Cryer ay posibleng piliin ng Warriors sa number 41 pero kung hindi, maaari pa rin siyang makapasok sa NBA bilang undrafted free agent. Noong nakaraang season, pinili ng Warriors si Quinten Post sa ikalawang round. Siya ay naging regular sa rotation ng team at kalaunan ay na-convert ang kanyang 2-way contract sa isang standard deal bago magsimula ang NBA playoffs. Ano ang masasabi nyo para kay Cryer, mga kaibigan?